Okay mga guys, so nandito na naman tayo sa ating YouTube channel para magbigay ng reaction video. Itong bibigyan natin reaction video, ito yung mga balita na mainit sa ngayon, no? Mainit na balita sa ngayon ito sa loob ng ating bansa, no? So itong bibigyan natin ng komentaryo, question at mga reaction. So, pwede rin naman kayo magbigay ng reaction diyan sa baba, komentaryo para naman para malaman din ng netizens kung ano mga saloobin naman bawat tao sa mga issue sa ngayon. Ba? So, ito itong bibigyan, teka. Kung bago ka pa lang sa aking channel, mga guys please like and subscribe lang naman muna bago tayo mag-umpisa. Okay? So ang bibigyan natin ng reaction ay galing kay historiador. Kay historiador Pilipino So please paki-subscribe din sa kanya kay historiador Pilipino. So ang pamagat ng bibigyan natin reaction. Ito si Vice President Sara no comment pa rin sa pang-aalipusta ng China. So tingnan niyo naman 'di ba napapansin niyo na si Vice President Sara tahimik na tahimik siya ngayon, 'di ba? Pagdating sa issue na West Philippine Sea. So bakit kaya? So meron kayang mga hidden agenda, no? So mas mabuti pa umpisa na natin para mabigyan na natin ng reaction to, no? Hindi katakataka kung hindi pareha ang pananaw at hindi magkasundo sa maraming bagay pagdating sa pamamaraan at polisiya ng gobyerno ang presidente at vice nito kung nagmula sila sa magkaibang partido, kagaya noong nakaraang administrasyon kung saan ay magkaiba ang pananaw ng nooy Pangulong Rodrigo Duterte at vice nitong si Leni Robredo. Kaya ikaw, ma'am, I'm sorry to say, you are not really qualified to run for president. You do not know your role in this government. Hindi naman siya yung magdidesisyon. Tingnan nyo si dating Presidente Digong, no? Kung magsalita, no? Talagang direct to the point, no? Talagang mapapahiya talaga si Leni. Sige, diretso pa natin. Kung qualified ako o hindi. Pero yung taong bayan yung magdidesisyon. Nalulungkot ako na yung response sa ating mga mungkahe ay pag-iinsulto. Pero sa akin, hindi ko naman yung kontrolado. Ang kontrolado ko lang yung gagawin ko. Nakakalungkot, pero tayo sige lang. Hindi tayo nagpapa-apekto doon. 2022, nang kapwa manalo ang presidente at vice-presidente na nagmula sa iisa lamang na partido, maraming natuwa dahil naniniwalang mga ito na magiging swabe lang ang trabaho ng dalawa dahil sa iisa lang ang pamamaraan na naiisip nilang gawin sa ating bansa, kung paano nila ito mapaangat dahil isa lang ang partidong kanilang pinagmulan. The Speaker and the Vice President canoodling. Oo nga, di ba? Ang si PBBM tsaka si Vice President Sara, isa lang yan Isa lang ang kanilang kanilang grupo, no, uni team. So, ewan natin bakit ba nagkagalit-galit sila. No, 'di ba? Mahirap talaga yung ganyan, no? O parang kunwari lang yata na sila, uni team para lang manalo. 'Di ba? Sige, diretso pa natin. Is always a very good sign. Pero habang tumatagal ang kanilang pagsasama ay nagiging halata na ang malaking pagkakaiba ng kanilang estilo sa paghawak ng mga problema sa gobyerno. Isa na ang usaping West Philippine Sea sa malaking kaibahan ng kanilang pananaw dahil kung ang Pangulong Marcos Jr. ay tinutuligsa ang ginagawang pangbubuli ng China sa Pilipinas, si VP Sara naman ay tahimik lang sa sitwasyon na nangyayari. Kaya nga, no? Tahimik na tahimik siya, no? Parang may may something, no?
Ni isang beses ay wala itong sinabi patungkol sa nangyayari sa West Philippine Sea kahit na ilang beses nang binanata ng tubig ng Chinese Coast Guard ang bawat kakarag-karag na barko ng Pilipinas na naghahatid ng supply sa mga sundalong nagbabantay sa BRP Sierra Madre dahil sa paulit-ulit na pagtangka ng media na makuhanan ng sagot si VP Sara patungkol sa West Philippine Sea ay tila napikon ng kapatid nitong si Congressman Paulo Pulong Ayun. Duterte. Rason para sabihin nitong hindi na trabaho ng kanyang kapatid na Vice Presidente at Secretary of Education na magbigay ng kanyang pahayag patungkol sa ginagawa ng China. Dapat raw ang tanong na yon ay para sa Presidente, Secretary of National Defense at Secretary of Foreign Affairs. Bakit naman? Tatanungin lang naman kasi isa siya sa mga opisyal. Si Sara Duterte, isa sa mga opisyal ng gobyerno. Siyempre, kailangan talaga matanong siya ng mga reporter, no? Kasi kung ano ang tanong ng reporter, ay doon ang tanong ng taong bayan, eh. Bakit ba umiiwas, yo? So, ewan natin, Kaagad itong pinakbakan ng presidente ng Anak Bayan Party na si Rafaela David. Ayon sa kanya, hindi kailangan ni VP Sara para maging presidente, DND Secretary o Foreign Affairs Secretary para magpakita ng simpatya sa mga Pinoy na nabibiktima ng panghaharas ng mga incheck sa West Philippine Sea. Dagdag pa ni Rafaela David na kung nakaya ngang depensahan ni VP Sara ang wanted sa batas na si Pastor Apollo Sikibuloy, bakit hindi niya magawa ito sa mga Pilipino nang Oo nga, no? Dinidepensahan niya pala si Kibuloy, no? Sa kaso ni Kibuloy no? Sa mga kasong kinakaharap ni Kibuloy ngayon, no? Si Sara Duterte pala ang dumidepensa, no? So, isipin nyo na lang, no, mga guys, no? Kung yung issue sa West Philippine Sea, tahimik siya. Hindi siya dumidepensa, no? So, ewan natin, pwede rin kayo mag-comment dyan, mga guys. Okay, diretso pa natin. makorner ng media si VP Sara at muli nilang tinanong ito ng kanyang reaksyon sa patuloy na nangyayaring pang-aabuso ng mga incheck sa mga Pinoy sa West Philippine Sea at dahil wala na itong kawala para hindi sagutin ang tanong ng media sa kanya kung kaya't sinagot na niya ito ng no Ayan na. comment. Sapat na raw ang sinagot ng kanyang kapatid na si Pulong patungkol sa isyu kung bakit hindi siya obligadong magbigay ng kanyang reaksyon. Yes, no comments. I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo Duterte about me and the President. Sa tingin ko ay hindi na dapat bang pigain at pilitin ng media o sinuman si VP Sara para lamang magbigay ng kanyang reaksyon sa ginagawang pangbubuli ng China sa mga Pinoy na nangingisda, naghahatid ng supply o gumagawa ng pag-aaral sa kalikasan doon dahil hindi pa ba nila nakikita o nararamdaman na kulang na lang ay magsuot ito ng national dress ng China. Oo nga, no, tingnan niyo, no. Mayroon siyang damit na pang mga incheck, pang Chinese yan, no. So, alams na, no. So, alams na. So, kaya pala walang comments. So, pwede rin kayo mag-comments diyan, mga guys, ha. O sige, diretso pa natin. Para makumbinsi sila na pro-China ang paninindigan ni VP Sara, hindi kailanman pwedeng alisin sa pangalan ni dating Pangulong Duterte ang mga magagandang bagay na kanyang nagawa para sa bansa at kapwa niya Pilipino. Maraming pwedeng may pagmamalaki na kung hindi dahil kay Rodrigo Duterte ay hindi naabot ang ilang mga bagay na yun, kagaya ng pagtigil ng tanimbala sa NAIA. Kayong nasa NAIA, pag may tanim pa dyan, lahat kayo alis. I do not care even if your chief of office or your CEO there knows or has nothing to do. Pagsingil sa bilyones na utang ng PAL. Tingnan nyo, ha. Marami nga nagawa si dating presidente natin si Digong, no. Yung kanyang termino pa, no. Meron din naman din siya nagawa, no, na magaganda. So okay, no, diretso pa natin. Solve the problem yourself. I will give you 10 days. Bayaran mo. Pag bayaran mo, sirahan ko. Wala nang airport. So what? I do not mind. We sink. But I said we have to enforce the law. Paglinis sa nooy na bubulok na lugar sa Boracay. Boracay Island.
widely regarded Oh, isa na yan ha. Isa na yan, yung Boracay, no? Siya rin ang may project niya, no? So, luminis ang Boracay. as one of our country's treasures and admired worldwide for its natural beauty, has sadly become the representation of governance and government's negligence. Pagtahimik ng mga iskinita noong pinagsisita ang mga tambay sa kalsada, paglaban sa ilegal na bisyo at marami pang iba. Pero may mga bagay rin siyang pinili na para sa iba ay hindi tama, kagaya na lang ng pagpapakita ng labis na takot sa China, pagpuri ng sobra sa kanila at Ayun. syempre pagpanig rin sa kanila. Ayun. Ito ang ilan sa mga sinabi noon ni dating presidente na nagpapatunay na siya ay pabor sa China na Ayun. siyang taga-kamkam ng ilang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Alam There na. are already guided missiles in that island. And the fastest that they have installed there can reach Manila in 7 minutes. You want war? Si Xi Jinping Ayun lang. Ayun lang ang pinaka hindi maganda, no, sa kanyang pamumuno, no. Tinatakot niya ang mga Pilipino na ang China, gigirahin tayo, bubumbayin tayo pag hindi tayo sumunod o hindi tayo sumunod sa mga Chino. Yun lang. mismo nagsabi. And he's a man of honor. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, fusion, Ala. pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. We share. O tingnan mo, tuwan-tuwa yun, no? Yun, in-check yan, no, yan. Grabe, no? Talagang ating dating presidente si Digong, no? Talagang halata naman na, di ba, pro-China, no? Libre na lahat. We do not want war with China. China is a good friend. Mayroon tayong utang na loob na marami, pati yung bakuna natin. So China, let it be known, is a good friend, and we do not want trouble with them, especially war. I cannot go there even to bring the Coast Guard to drive them away. China also claims the property and he is in possession. Yan ang problema. Ipadala ko yung Marines ko to drive away the Chinese fishermen. I guarantee you, not one of them will come home alive. We are freed from proving anything to the United States. Grabe, no? Grabe si Digong, no? Grabe yung pananakot niya, no? Hindi talagang talagang pro-China talaga, no? So, talaga tinatakot yung mga Pinoy, no? So, tingnan nyo naman, nakikita nyo naman, di ba? We do not need the money. China said they will provide so many and we'll give you the money. So, bye-bye America, and work on the protocols that will eventually move you out from the Philippines. Ganito pa rin ba ang gamit mong can opener? Maliban sa mahirap gamitin, mukhang delikado pa ito. Palitan na yan ng bago. Eto, ang mas maganda. Mura na, safe pa. Ang dali lang nitong gamitin. Sa konting ikot lang, ay bukas na ang dilata. Mura lang yan, kaibigan. I-click mo na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Bago maibigay noon kay VP Sara ang posisyon bilang Secretary ng Education, ay una niyang hiniling sa Pangulo na hawakan ang posisyon bilang Secretary of National Defense. Pero hindi ito binigay sa kanya. Ang tanong, ang pagiging pro-China ba nito ang rason kung bakit hinindihan ito ng Pangulo? Paano kung nagkataong ibinigay yun sa kanya? Nadagdagan pa kaya ang mga EDCA sites ng mga Amerikano dito sa Pilipinas? Uutusan kaya ni VP Sara ang ating sandatahang lakas na wag nang gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng mga incheck sa rason na baka gyerahin na naman nila tayo katulad ng kanyang ama
Si VP Sara ay may mga magaganda ring bagay o desisyon na nagawa kahit noon pa sa lugar nila sa Davao noong siya ay isa palang mayor. Pero ibang usapin na ito pagdating sa pagiging pro-China nito dahil kung ang iba ay may tiwala sa China, sa personal ko namang opinyon ay mahirap silang mapagkatiwalaan. Mas gugustuhin ko pang itaya ang tiwala ko sa Amerika kesa magtiwala sa komunistang China. Yun, tama. Ayon sa survey ng Pulse Asia, 8 sa bawat 10 mga Pinoy ang gustong resolbahin ang problema sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Estados Unidos. Ang hirap paniwalaan na mariresolba natin ang problema sa West Philippine Sea kapag tayo ay hindi napapalag sa China, katulad ng ginawa noon ng dating Pangulo. Mananatiling agresibo at patuloy na mangangamkam ng mga teritoryo ang China hanggat gusto nila, lalo pat alam nilang kontrolado na ang mga isipan natin na malulusaw lang tayong lahat kapag tayo'y lumaban sa kanila. Yun Kaya't lang. hanggat nasa China ang simpatya ng Vice Presidente ay hindi nito kayang tuligsain ang ginagawang pangalipusta ng mga incheck at siguradong may malaking pagbabago na magiging pabor sa China sakaling ang manalong presidente sa 2028 ay Ayun. mas gugustuhing manahimik na lang tayo kesa Nako. pumalag sa China. Ang malala pa ay kapag mangyari na ang gyera at papanig pala ang Pilipinas sa mga bansang Iran, Russia, North Korea at syempre sa China. Nako. Ikaw, hindi ka ba nababahala sa pagiging pro-China ni Inday Sara? Yan mga guys, oh. So halatang halata naman, oh, 'di ba mga guys, to na ang dating president si Digong at si Vice President Sara ay talagang maka-China, no. Pro China to. So nasa inyo na 'yon, nasa atin na 'yon mga guys, no. Kung iboboto po natin sila sa sa susunod na election, no. So alam niyo naman, no. So hindi naman tayo neutral tayo, no. Neutral, wala tayong pinapanigan. Kundi gumagawa lang tayo ng reaction, no. Reaction, komentaryo, parang chismis ba ganon. O kaya mga kung diyan, mga reaction ba. So, no. So pwede rin naman kayo mag-comment diyan, no. So okay, no. So nalaman natin na nasa inyo na 'yon, no. Kung talagang papaniwalaan nyo o hindi. So talagang mahirap talaga. So ngayon, sana itong si Bongbong Marcos na ating presidente sa ngayon, sana nga tumakbo uli na pagka-presidente, no. Sana nga, no. So para nga maipagpatuloy pa niya kanyang mga project, no. So, ayun na lang komentaryo natin, mga reaction, ha. So okay mga guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna bago tayo magtapos. Okay?